Viva Pitsignor! Viva Pitsignor! Viva Pitsignor! Purihin ang Panginoon, palapagan natin ulit po. So mga kapatid, itong ating unang araw ng ating nobinaryo. It so happen na kapistahan ng ating poong Jesus Nazareno. Itong dalawang ito mga kapatid, dalawang celebration na ito, 2-in-1, isang magandang pagkakataon para sa atin lahat na magnilay ang tema ng ating siyam na araw ng nobinaryo. Ito po ay mga kapatid ay sulong padayon ang simbahan sa pananampalataya at paglilingkod. Si Santo Niño, ganun din po Nazareno, ipakita sa atin paano tayong sama-sama tayong ating paglalakbay. Walang competition, puro cooperation na. Walang comparison, pero collaboration na. Ito mga kapatid ang ipakita ng Santo Niño man or ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Bakit ba? Doon tayo ipakita, tayo mga kapatid ay kaniyang mga alagad. Amen? Amen? So mga kapatid, habang ito na ang ating tema, sulong padayon. Alam natin ano ibig sabihin sulong padayon, no? Noong sa ang ating Misa di Gallo, simbang gabi, nag-reflect po tayo ito. Sumulong nga, tuloy pa. Walang humindo, walang atrasan, puro abante, abante, kahit ano nangyari. Hindi lang sa isang grupo, sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayo, lahat po tayo, bawat kawan, buong parokya, sama-sama tayong ating paglalakbay. Paglalakbay pupunta saan? Pupunta sa kaharian ng Panginoon Diyos. Paano tayo mga kapatid darating doon? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa sinabi niya kay Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa Ama, walang makararating sa aking kaharian, kundi sa pamamagitan ko. So mga kapatid, paano tayong darating doon? Ito narinig po natin bawat readings, you know. Kanina, tumawag ako kay Sir Janelle para sa second reading, no? Siyempre, kapistahan yan. Di ba? Bawat kapistahan, alam natin tatlo ang readings natin. Unang pagbasa, salmon tugunan. Pangalawa na pagbasa at Ebanghelyo. So mga kapatid, itong bawat readings na ito, sabihin sa atin, paano tayo sumulong padayon bilang isang simbahan, pananampalataya at paglilingkod? Una mga kapatid, sabihin ng Panginoon Yesus sa atin lahat, kahit sino man tayo, sabihin niya sa atin, savor my love for you. Savoring, no? Hindi tayo halimbawa kung masarap na pagkain, no? Talaga, you nga, no? Bakit ba? Ang sarap. Di ano po, no? Halimbawa, sigurado lahat tayo gusto natin ice cream, siguro, no? Diba? Hindi. Siguradong gusto niyo naman, ang tawag natin na chocolate, di ba no? Lalo na dark chocolate, kakulay ko. di ba no? Ang sarap, di ba no? What do we do? Siyempre, we put it in our mouth, di ba no? Di ba no? Ang sarap, di ba no? You don't just swallow it. You savor it, di ba no? Ito rin sabihin ng Panginoon, you savor my love for you. Ano narinig po natin mga kapatid ng pagbasa? That famous na quotation, versikulo ng Panginoon Jesus. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. 6, sinabi niya po, di ba no mga kapatid?
God loved the world so much. Tingnan niyo, God loved the world so much. What did He do? Just kept it in His heart. Pagkatapos mauupo lang siya diyan, tulog-tulog lang siya diyan. Hindi po. God loved the world so much and He showed it. He sent His only begotten Son. Tingnan niyo, sino sa atin mga kapatid pwede magbigay? Isang piraso ng chocolate lang. Kahit ang kapatid mo naghingi, bigyan mo ba? Excuse me, akin yan. Di ba no? Pero mga kapatid, ito ang sulong padayon to showing our love, mga kapatid. Hindi lang sa isipin natin, hindi lang sa salita natin, isa buhay natin. Katulad ng Panginoon Jesus, pagtulad ng Diyos Ama. He loved the world so much. He did not keep it in His heart. He did not put it in His pocket and wrote it down and put it in His pocket. But He showed it. He sent His only begotten Son. Why did He send that only begotten Son, mga kapatid? Pangalawa, para ito sulong padayon. Tayo, we can learn. We can learn from Him. Ito sinabi ni San Pablo. Ito mga Kristiyano ng Filipos. Ano sinabi ng Panginoon? Sinabi ni Pablo kay sa mga tao nandyan sa sambayanan ng Filipos, mga kapatid. He emptied Himself nga sinabi. Sinabi niya, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Hinubad niya. Hinubad niya lahat. Pagka-Diyos niya. Pagkatapos ano nangyari? Hulog na sa langit? Hindi po. Tingnan niyo mga kapatid, ang bagay na sinabi ni Pablo sa ating ngayon, mga kapatid, nakatawang tao at mamuhay sa isang alipin. Hari. Saan siya ipananganak? Palasyo? Sapsaban. Mabaho. Mga hayop. Mga langgam. Mga tawag natin mga kapatid, lahat ng mga ipis doon, di ba? Tayo ng ang tawagin natin kambing, tayo ng asno, tayo ng ihi ng baka. Mabango ba? Hygiene na? Para sa isang bata, payagan ba ninyo? Payagan mo niya nga mapo nyo na doon na? Excuse me hindi ko payagan. Tingnan niyo mga kapatid. God. Sapsaban. Huwag na tayong tingin magandang damit ni Santo ninyo mga kapatid. Tingnan natin ang kanyang mukha. Itong dapat tayong tingin. Ang kanyang simplicity, Ang kanyang depende sa kanyang mga magulang. Parang isang bata, hindi siya nahulog sa langit. Nandito na ako. Hindi po. Mga kapatid, bakit ba milyon-milyon na tao, mga deboto, nandyan kasama ng Poong Nazareno sa translasyon? Dahil mga kapatid, alam ng mga tao dyan, ito mga milyon-milyon na deboto, alam nila, hindi sila nag-iisa sa kanilang kahirapan. Hindi sila nag-iisa sa kanilang duka. Hindi sila naghihirapan ang kanilang kalungkutan kasama si Poong Nazareno. Ang mga lahat ng mga bagay na naranasan nila, siya din naranasan. Alam nila mga kapatid. That is why sulong padayon doon. Kahit ano nangyari. That is why mga kapatid, pangatlo na bagay, sabihin ng Panginoon sa atin lahat, lagi tayong tingin sa Kanya. Lagi tayong tingin sa Kanya. Bakit ba? Tao lang tayo.
Mahina ito. Mahina itong kalooban. Ang isip natin, malakas ako. Sabihin ng Panginoon, ano ka ba? Kilala kita. That is why lagi tayong tingin sa Kanya. Learning from Him, mga kapatid. Itong unang pagbasa na narinig po natin, no? Ang mga tao, kahit busog na, may pagkain na, kahit tuyo lang, reklamo pa sila. Gusto nilang tinapa. May tuyo nga, busog nga, mahahayo nila. Ngayon gusto nilang tinapa. Saan kunin ang tinapa sa ilang? Sasabihin niyo sa akin. Siyempre galit tuloy si Panginoon. May pakiramdam din siya. Sige, reklamo ka. Tingnan natin. Darating na ang akas. Hindi niya yung mga kapatid, no? Pero ang nangyari, nagsisi tuloy ang Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal, mga kapatid. At sana sinabi niya kay si Moises, sige na, gagawin mo na ang akas ng tanso. Sino man tingnan doon sa akas ng tanso, itaas mo. Sila lang nagliligtas, no? Ang mga tao na hindi tingin, tuloy pa rin barusa. That is why, mga kapatid, learning from Him, halimbawa nila, napakumbaba. Lagi tayong tingin sa Panginoon. Hindi naman ang ating status, mga kapatid. Hindi naman ang pera natin. Hindi naman ano tayo. Siya. Lagi tayong tingin sa Kanya. So, mga kapatid, sulong, padayon, simbahan, pananampalataya, at paglilingkod. Sulong, padayon, sulong. Palapagan natin si Jesus. Magsitayo po tayo lang.